Guys, time check 10 PM. Sino yung nandito? Yeah, si Pat. So, meron kaming pupuntahan, check kami. Update ko kayo dun sa auto niya kung ano lang itsura ngayon. So, yeah, wait. Okay mga paps, ayan. Ginawa kaming pyesa. And ito na yung auto ni Patrick ngayon. Same itsura pa rin, same labas. Pero may mga nabago sa interior nga at saka sa engine bay, which is mamaya papakita namin sa inyo kung ano yung mga nabago na yon. At may upgrades ka pa na isa, yung lowering spring sa ano? Sa tarlac. Tarlac. Yep. So pina-eye out ko sa kanya yun para tong ride comfort niya is mabago, which is malaki talaga yung magiging difference niya pag naka-lowering spring. So, ayan. So, mga paps, ayan, si Patrick. Yes, hello po. Ayan. So, tingnan natin tong auto niya, ano. Okay, sa labas. Wala naman masyadong nabago sa labas. Ito pa rin yun, kung ano yung binlag natin. Yan pa rin. Nadudumi pa rin kami. Tingnan muna natin, ano, engine bay. No? So, okay, ang engine nito is 4G13 na carb. And may modification nga to sa engine na hindi naman namin pinlano. Hindi mo pinlano, no? Hindi niya pinlano, pero kailangan nabigla din siya sa gastos. Kasi so, ang main ano natin doon, main purpose natin is mabalik sa automatic fan yung ating radiator fan para balik stock siya. Kasi rekta ka, di ba? Oo, naka-rekta fan kasi yun eh. Pag start ng engine mo, maandar na rin yung maandar na. Oh. So explain mo sa kanila ngayon anong ginawa din sa auto. Ikaw ngayon mag-explain. So, nung una, from the start ba? Hindi naman. Dito sa engine bay. So, ang issue natin is unang naka-rekta pan ka. So, dapat mabalik. So, yun lang naman, di ba? Ang ano natin dito. Anong ginawa mo? Namili ako ng thermo switch. Yan. Thermo switch. Thermostat. So, ginalik natin. And nagkaroon pa ng slight problem dun sa thermo switch natin. So, male, female, no? Oo, yung sa male, female na socket. Ayun, socket. So, ayun, pinalitan. And so, yun yung mga pinagbibili mo pa? Oo, yun yung mga pinagbibili mo, which is pricey din. Ang thermo switch. Ano? Thermo switch socket ba? Oo, nasa 700. Thermostat, thermo switch, tsaka yung socket. Thermostat. Mga 1K plus, no? Tatlo kasing pyesa yun. Yung thermostat, thermo switch, tsaka thermo switch socket. Hindi pwedeng isa lang yung ano yun. Nung pinalitan na, short rod pa yon. And gusto ko nga mabalik din. Na-auto fan naman siya, kaya lang dahil nga nagkaroon ng problem sa thermo switch socket na medyo nakarekta pa rin yung wirings. So pinalitan natin yung thermo switch socket kasi nga mali yung parehong main. Bili ulit tayo, panibagong bili. And nung namili na ako noon, napalitan na ano ko na kailangan din palitin yung radiator kasi nung pinagawa yung auto fan na baba yung radiator, madaming nakita. Noong una wala siyang socket ng thermo switch. Oo, wala siyang socket nun. Which is yun yung nag-ano sa pan para mag-engage. So pinagawa namin para lang magkaroon ng socket, nalagyan ng tornilyo, winelding or ano yung ginawa. Tsaka yung rod mo luma na din. Luma na din. And the same time, sobrang dami niya na ring butas or leak. Ayun, madami na siyang mga welding, wala na yung ibang grills kumbaga. So dapat ang mangyayari, balik OEM ka. Ang problema, so ang dapat mga paps, no, balik siya sa OEM, like short rod, which is yung stock ng 4G13. And short rod lang, tapos the rest plug and play dapat, di ba? Plug and play. Anong kalokohan ginawa? Anong kalokohan ginawa mo? Namili tayong bagong radiator. Ayan mga paps. So papakita na natin. Long rod. Ayan. So, ayan. Yan yung bagong radiator natin. Two row na long rod. Long yes rod. mga sir.
na-upgrade po yung cooling system niya, which is dapat short rod lang. Ang in-order niya, long rod. Oo, long rod. Long rod. And dahil dito, naka long rod siya, yung fan po ng auxiliary is hindi na pwede. So kailangan niya na mag GLXI. Actually, itong rod na to is naka-design for GLXI 4G92 engine. Yes. But it's 4G13. Opo. Anyways, it's a good it's a good modification kasi na-upgrade yung cooling system mo. Which is, ayan, nagkaroon siya ng 2-row long rod, which is mas maraming tubig, mas maganda sa cooling system ng makina. Ayun lang, nagpalit ka din ng ng auxiliary fan. Naghanap tayo nito. Yan, pang GLXI. Ito lang pinalitan natin. Ito pa rin yung Ito pa rin yung dati, no? Oo. So, ito yung modification na nagawa niya. Uy, saan na pumunta yan? May cable tayo ako sa bahay. Ito nga, delikado yan. Baka dumikit na. Malapit sa belt. Baka kainin. So, anyways, ayan nga yung nangyari dun sa auto niya. So, dapat OEM, pero anyways, it's a good thing pa rin na na-upgrade yung radiator niya due to cooling system na maging maayos. And yung short rod niya is, ayun nga, may problema na din. Tapos, parehas metal yung taas baba. And yung pan, di namamatay. I mean, namamatay, pero sobrang saglit. Tapos, So, on ulit. Kung magbabala kayo magpalit from short rod to long rod, maninibago kayo sa auto fan nyo kung naka-auto fan kayo. Medyo matagal na siya mag-engage. Mag-engage. So, okay. Ayan ang pinalitan dito sa engine bay niya ng mga paps. So, rod, fan. Actually, nagpalit na din siya ng high tension wire. Ito, gagawin ko to mga paps. DIY lang natin to dahil wala na yung nandito mga niya. Clips. Sana makakita tayo ng buo pa yan. Pero DIY lang muna natin. Tsaka, ito yung oil, dito, pinalitan niya na. Rubber, may goma yan mga boss, naglilik to, which is sa akin din tuyo na mga papi, hindi na masyado. Napalitan ko na rin yun. So ayan, at ayun, dati wala to yung oil catch can. So naka oil catch can na rin siya. Bigay po ni Jigo yan. Oo, tas yung sa akin din meron, which is maganda yan kasi napupuno yan ng langis. Thank you po. But anyways, ayan yung modification niya sa cooling system. Ito ba bago to? Oo. Pati ito pinalitan mo. Okay. Ganda na ng reserve ko, wala nang putik, di na kulay brown. Di na kulay brown. 5, 6, mga 8, 8 dito pa lang sa ano na to. Mga ganun. 8 pa lang. 8. Sama nyo na yung labor, kanyo na. Nandun na din sa 8 na yun. Kasi po, yung wiring is hinanap pa para may balik sa dati. Tapos nung nahanap na, ayan, DIY ko na lang yan. Ano na lang. Madali na lang naman to. Next modification. Ayan, sa loob. Tayo dito. Eto guys, nung nakita nyo to, all stock lang siya, diba? So, pasok tayo ngayon. So, eto, retractable na JDM. Nasama ko na yun sa nakaraang video. So, hindi na yan kasama sa i-review natin. So ayan. Anong meron dito, papi? Ayan, papi, dito. Ito ang ating bagong upuan from Mirage. Ayan. Mirage Cyborg. May ano po dito yan, merong makikita nyo pa. Ayan. Mirage Hatch. Ayan. CKD. Gumbuburay niya. Pwedeng i-insert ni Jico yung itsura ng kotse sa vlog. Insert niya na lang dyan. So ito lang na may issue, kailangan tahiin, which is sobrang dali lang nito guys. May makakilala naman mga nagtatahi. Yan lang na may issue niya. Nakuha mo to in a good price, di ba? Good price. Unahan po. Thank you kay Jico dahil nung nasa Dubai tayo, ayun, kinontak niya agad ako para makakuha to and goods naman. Ayun, kay Kuya JC. So, ito kasi mga paps, nakita ko to pinost, parang rush lang. And nung time na yun, may mga natatag na ng mga pangalan ng purista na mga kilala natin sa Lancer World. And nung time na yun, talagang chinat ko si Pat na kunin niya na yun. Kasi wala pong deal na ganun. And nakita niya naman sobrang fresh nung foam. Ito lang na may issue niya.
Actually yung kabila walang issue. Ito Wala, goods. Yung foam napaka buffy. Yung ano, Tigas po, ayos. tigas Ayan. po, no? Sobrang ayos. So ito napakadali lang nito. Ayan. So nakuha niya to for good deal. Ayan, good deal. Itong upuan na to. Okay, pasok pa tayo sa interior. Ayan. So ito guys, dadaldal ko na sa inyo. Ayan. Ito mukhang bago to Bago po yan. Nakakuha natin Ano na naman istorya niyan? Plastic. Nabudol ulit tayo ni Jikoy dito. Sabay ito eh. Ito tsaka yung upuan. Sabay yan. May istorya to daw mga paps. Yung etong center console niya, yung nagtitinda kakilala ko po, sa akin ibibigay, hindi sa kanya. Oo. No? Pero ang ano nun, i-reserve kasi niya para ako yung bibigay. So, unfortunately, ayun nung nga. sabay kami nagtatanong, hindi pala ako i-entertain ni boss kasi nga sa Boss, kanya. Pero yun sorry pala, na. ako din pala yung pagbibenta. Mga boss. Kasi sabi ko dun kay Pops, shoutout kay Pops Mike, yata yung pangalan niya. Shoutout sa'yo Pops. So sabi ko, Pops, kunin ko yung center console. Tapos sabi niya, Pops, may kumukuha na nga eh. Pero kung sure ka, Pops, ikaw naman talaga yung ko. Sabi ko, sa'yo ko na lang bibigay. Eh sabi ko, ay hindi, baka si yun, si ayun nga yung pangalan niya. Tinano ko. Tapos sabi, okay siya ba yun? Sa kanya mo nakakabigyan. Basag yan. Yan. Tapos, pinalitan mo yata fiber yun. Oo, ng fiber. Tapos yung fiber, wala siyang mga lock. Yung 4 na locks na nandito. Dalawa dito naka-hold. Dalawa dito. Wala yung lock. So, parang nakalagay lang siya. Kaya so, pag nalalaglag. Ayan, tignan nyo naman mga paps. Bago yan. Bago po yan. Kasama na yung Plastic. lubbers. Plastic. Tsaka yung lubbers, hindi na yung nagyayagyug yung ayan na. Pwede mo na itapat. Goods. Ayan. Tapos, ano pa? Anong ginawa mo pa sa interior? Sa interior, ito. Palit tayo. Yan, grabe. So, this is the virus from us. So, sa amin nila paps. Yes. Naka-short ship na din po ako. And, ayan. Sarap sa feeling. Oo, anong difference nung cambio. Ay, clean na. Talagang ganun-ganun lang. Oo, mga paps. Sana napipil nyo. Yung kinta ko, ito na yung kinta ko. Saglit na. Tsaka hindi na yung parang nagsusulat ka ng pangalan. Pwede mong parang jeep. Pwedeng iikot. Ayan, yan na lang. Kung mapapansin nyo, hindi po tulad. Sobrang limited na yung play. Hindi kagaya dati na parang pwede mong iikot-ikot na ganun. So, ako din nanibago po ako nung dinrive ko to kasi di ako sanay kasi ganun na lang siya ayan na. So ayan, naka short ship na po siya. Yes po. Diabang walang cover para syempre. Litaw, same sa akin, nakalitaw din. Di ba mas maganda tignan kaysa yung tsaka din eh. Tsaka iba di ba? Pag nakita nila iba yung design sa stock. So ayan. Etong sidings, na yan na-vlog na natin yan dati. Ano pa ang nadagdag mo dito? Hiram lang muna to. Hiram lang muna yan. Naghahanap ka pa niyan, di ba? Kay Papa Mardy, Papi's Garage. Thank you po. Hiram muna temporary. Baka may may anong tawag dito? Baka may ina-eye out mo na manibela. Gusto ko yung wood sana. Wooden, no? Yung wooden na maganda yung kasi wooden. Parang ang ganda niya tignan parang classy tignan. Yun talaga yung parang nung time na binild yung auto na to, nauso yata yung mga wooden steering wheel. So, yan na yung upuan, short shift, manibela, center console. Ito, napaka good deal din po nito. Naka JDM retractable na mirror naman na siya, which is nakita na natin yun sa last vlog. So, ano pang future plans mo sa auto mo? Yung meron tayong yan. Ito. So guys, sabay na natin to kay Dag na Giro. So may i-restore. Opo. JDM gauge. Pagganahin natin. Yan. JDM gauge. Para mabuo na yung halos lahat ng interior ni Papi. And kung mapapansin nyo, kailang walang to Ito kasi may RPM na 8. Yung sa OEM ba? Yata 7 or but ayan, 9 or i-correct nyo na lang po kami. Hindi din kami masyado sure dahil iba to iba yung gauge. Dito wala to 4G13 kasi walang RPM. And yung speedometer is hanggang 180 lang siya.
Ayan, 180. kilometer. Yung Sa iba, akin, 200. 200. Ayan. Tapos sa mga pizza, may 240, 70 pa, 80. So, ayun po. So yan, i-restore na JDM restore ano, natin. para meron siya dyan na mabuo na tong interior niya. So the rest is ano pa, ongoing project. Madami pa tayong milestone na gagawin sa project car na to. Ano yung pinakamatindi mong gagawin dito? Matindi di budget dun eh. Yung sa, siyempre palit tayong shell. Ayan. Kailangan natin gawin dahil habang nagpapalit tayong radiator, madami akong napansin dun sa nose body. frame ko eh. Kailangan Sa body, sa ano, body, sa tandaan na eh. Yung abangan nyo na lang po yan pag meron na tayong ipapalit na shell. So ayun Paps, abangan nyo yung shell ni Papi. Ayun nga, it's a future big project para dito sa auto na to. Sa totoo lang, pwede naman kung i-suggest kay Mr. J na palitan niya na lang tong auto. Benta niya, palitan niya ng auto. Unfortunately, matino yung makina, maayos yung performance ng auto na to. Sa totoo lang, sobrang bait ni Harley. Sobrang, eto, isa sa mga reliable na auto namin sa magkakasama kami. Eto yung mga tipong pag ako nagka-problema sa Angeles, eto babiyahe. Ano? Yung walang hassle na magkakaroon ng problema sa daan. So parang regalo niya na lang kay Harley yung bagong yung bagong shell, which is medyo pricey lang, pero baka meron kayong kinakatay na 4G13. 4G13 TL, no mga boss. Please message nyo kami, comment down below. Sa amin na lang, benta nyo lang sa amin ng mura. Kami na po kukuha. Wala kami pakialam sa kondisyon ng engine. Basta kompleto po yung papel, no, mga boss. And hindi naman yung sobrang kinahoy naman. Oo. No? Wala naman mapalado. Basta maayos yung body, tsaka actually habol namin sa body and yung electricals. So yun yung pinakamatindi ng project. And itong upuan na to, wala po kayong makikita nung binili niyang presyo. Walang ganito kasariwa na upuan. So, yan. So, good deal. Yun lang, nakahalos mga nasa 20 mil ka na dito. But worth it, diba? Nag-i-enjoy. Ang sarap. Napapasaya. Magastos na talaga. Kasi, masaya. Madami din ako natututunan. Ayan. Abangan nyo yung sa engine nito. Mayroon pa kaming gagawin sa engine yan. Hindi mananahimik na stock lang yun. Charis, stock lang talaga. Marami nang di naniniwala ka mo sa atin na stock lang po kami. Hindi po kami nagre-race. Mga konti pa nga akong oil leak kasi nakita ko na kung saan nanggagaling yung ibang oil leak. Tornilyo. So, minor na lang naman. Pag naayos na natin yun, saka na tayo pwedeng dumiin. But ano pa rin ipon, di pa tayo mayaman eh. Baka may mag-sponsor dyan ng cup holder. Baka naman. Yung cup holder. Bigyan nyo na lang ako. Please pang lang. GLXI, no? Maghanap nga tayo nun, maghanap tayo. Bigyan nyo na lang. Baka po meron kayo, comment down below. Sponsor naman, So mga paps, ayun lang, no? Yung ano namin, if meron kayong Lancer na gustong ibenta, hindi naman kami magsasabi ng presyo kung hanggang saan. Pero yung mga 60k po yung Lancer nyo, wag nyo na po i-alok sa amin. Ang iaano lang din po kasi namin para dito sa donor. Gagawin namin donor car pala. Yes po. So, ni Harley. But anyways, ayun mga paps, this is the 4G13 Mitsubishi Lancer ni Papa Patrick. Anyways, ayan. Shoutout kay Mr. J. Yes. Yun, shoutout sa kanya. Shoutout to Jigoy, bro. Ito kay Harley. Si Harley. So, subscribe. Mga hindi pa subscribers, please subscribe. Like the videos. And yun lang. Yun na magtapos. Paano ba ang ending mo? Peace. Peace out. Time I'm deadly.
never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the eye and you'll see no hesitation.